Ayan, good morning po sa atin lahat. Isang mapagpalang umaga. At tayo itutunghay sa salita ng Panginoon. At patuloy natin pag-aaralan kung paano po ang ating pananampalataya sa Panginoon ay lumago pa. Ayan. Tayo mo po na ay manalangin. Hingin natin basbas ang gabay ng Panginoon. Let us pray, Lord, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagkataon na kami po ay tutunghay sa inyong salita, Panginoon. Hinihiling po namin na ang banal na Espiritu, Panginoon, manguna sa amin, magpaliwanag. Samahan mo po kami, Panginoon, as we dine into your word, Panginoon, as we go deep, Panginoon, doon po sa inyong salita. Muli ay hinihiling ko, Panginoon, na itago po ninyo ako sa iyong banal na dugo. Hindi po ang aking sarili ang makita, kundi kayo po lamang, Panginoon. At patuloy na kayo po din ang manguna sa aming nasa online. Kayo po magpala, Panginoon. Patuloy silang gabayan niyo po para po maunawaan ang iyong mensahe, Panginoon. Muli, patuloy niyo kaming linisin, Panginoon. Tanggalin niyo mga aming iniisip na mawala yung focus namin sa inyo ngayong umaga. Salamat po. Ito sa dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so patuloy po tayo sa ating serye. Ito po ay Heroes of Faith. No? Ang ating pong tunghayan ngayong umaga, ito pong istorya patungkol kay Rahab. No? Sa mga significant figure in the Bible history. Ito pong si Rahab. No? And her story provides insights into themes of faith, redemption, and God's grace. Ang kanya pong istorya ay matatagpuan sa Joshua chapter 2 and 6. No? Si Rahab ay nakatira saan? Ang makakasagot may premyo. Sa Jericho. Jericho, no? A city that was part ng promised land na kung saan ay about to kailangang i-conquer ng mga Israelites. So parte siya ng promised land. So itong Jericho ay fortified city. Ibig sabihin talagang malalaki ang pader. Kaya lang, during this time na i-conquer nila ito ay nakaharang, no? Baga hindi nila kayang pasukin, kaya malalaki ang pader. Parang tawag dito? Hindi, yung dito sa atin. Bilibid. tatlong pader magkadikit-dikit, no? Bago ka makapasok, no? Tatlong doble, yan. So ang ginawa ni Joshua, nagpadala siya ng mga spice boys. Yan. Napunta sila doon sa bahay ni Rahab, no? Joshua sent two spies to scout the land of Jericho. They entered Rahab's house, which is described as built into the city's wall. Rahab is identified as a prostitute as her profession, and it highlights her marginalized status in the society. Despite her background, Rahab demonstrated remarkable faith. So titingnan natin yung pananampalataya ni Rahab, although ang tawag sa kanya ay ang kanyang profesyon o trabaho ay sabi nating mababang uri sa lipunan. Pag ang ating ang mga tao ang titingin sa kanya. Pero iba ang tingin ng Panginoon sa kanya, no? Rahab's story shows us truth that we need to hear. It's about God's grace are not limited kung ano tayo katayuan dito sa mundo. No? Kung ano ang ating dating pagkatao. Kaya tayong gamitin ng Panginoon kapag tayo ay willing magpagamit at available sa Kanya. Yung pong susi, no? Through Rahab, we understand that God doesn't call the qualified. He redeems and uses those who are willing to be used by Him. Kaya po ang title po natin ng ngayong umaga, ang mensahe ngayong umaga, God's works through the unlikely. Pag sinabi natin ay
unlikely. Sila yung mga, sa tingin mo, hindi kaya gumawa ng mga bagay. Hindi mo, pag tinignan mo si Tsura, hindi ka papaniwala. Pag inisip mo ang kanyang pagkatao, parang, hindi niya kaya, God chooses to work through the people who are seemingly unqualified, ordinary, to accomplish extraordinary things. Kumbaga, pag ang taong tumingin, mukha namang hindi kaya, Walang pinag-aralan, mababang uring tao sa mundo, di ba? So paano ba? Paano ba nangyayari, Paano ba pumili ang Panginoon, God's call or choose the unlikely, which brings our point number 1, Ang sabi doon sa verse 1, chapter 2, verse 1, Then Joshua son of Nun secretly sent 2 spies from Shittim to go look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab, and they stayed there. So pag tiningnan mo yung sitwasyon ni Rahab, a prostitute, pag sa atin kasi talagang ibang klase pag sinabi natin. Di ba? Mababa ang lipad, Di ba? Nandun sila, yung pong city of Jericho ay mark of destruction ng mga Israelites. But they are there, sa bahay ng isang prostitute. Siguro para hindi halata. Kasi marami pumupunta, Sa isipan natin, ang katulad ni Rahab ay parang hindi pwedeng gamitin ng Panginoon. Tama ba? Siguro kung mayroong i-consider tayo, siguro mga maayos ang buhay, may mga pinag-aralan, yung mga ganon. Ang katulad ni Rahab, hindi natin nakalain na katulad niya, parang patapon ang buhay. Di ba? Walang mababang uring tao sa lipunan. Di ba? Siguro kung mayroong mang gamitin ng Panginoon, siya na yung pinakahuli sa pagpipilian. Di ba? Pero, ang Panginoon ay iba mag-isip sa atin. He did not choose Rahab because she was perfect. He chose Rahab because Rahab is willing para gawin yung kanyang gawain, yung kagustuhan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 1:26 hanggang 1:29. Mga kapatid, alalahanin ninyo anyong katayuan ng kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marurunong, makapangyarihan at maharlika. Wala nga siguro kahit isa. Maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Iba mag-isip ang Panginoon. Remember the story of Gideon. Sa sobrang dami nila, sabi ng Panginoon, bawasan nyo. Para saan? Para maparangalan ng Panginoon. Pag marami kasi kayo, baka i-claim nyo na nanggagaling sa inyo ang victory. Ang panalo. Ang sabi sa 28, pilinin niya ang mga ituring na hamak, walang halaga, at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga ituring na dakila sa sanlibutan. Sometimes, pinili ng Panginoon yung mga mahihina. Walang halaga, sabi diyan. At walang kabuluhan. Di ba ba? Ganun ba ang buhay natin dati? Mga patapon. Di ba, naalala niyo yung kanta? Nasaan kaya ako, Panginoong Hesus, kung wala ka?
Di po ba? Sabi sa 29, kahit walang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Because nandito tayo dahil pinili tayo ng Panginoon. Inalaw niya na makakilala sa Kanya. Di ba ba? Eh sabi niyan, wala dapat magmalaki. Kung titingnan mo yung past life mo, ano kaya? It's the same thing with Rahab, no? Sometimes, gumagawa ang Panginoon upang ipakita sa atin na kaya niyang baguhin ang isang buhay. Hindi niya tinitingnan ang ating nakaraan. Di ba? Ang sabi sa Isaiah 55 verse 8, sapagkat ang aking mga mata, ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni inyong mga pamamaraan ay aking mga pamaraan, sabi ng Panginoon. Sabi sa 9, sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mas mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit pa na mataas kaysa inyong mga pamamaraan. Ang aking pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Pero hindi ko sinasabi na maging prostitute kayo bago kayo gamitin ng Panginoon. Don't get me wrong. Diba? It's just that, nasa ganong sitwasyon na si Rahab. Pero kayang baliktarin ng Panginoon yung sitwasyon. Those people na sa tingin natin ay, walang pakinabang sa lipunan, pero pag sinusuko ang buhay sa Panginoon, ay mayroong pagbabago. How much more kayo? Ibo ba? Alright? Nung ako po ay nasa Alfonso, during the Mission Congress, may nag-send sa akin ng picture. Kilala niyo po ba si Randy, yung pinsan ni Pastor Diel? Nakita niya yung post ni Pastor Alex. I think naglagay ako ng picture dyan. Ayan. Ako kinakabahan kasi ako tinatanong, Pastor, kilala niyo po po yan? Sa isip ko naman, sabi ko, ano kayong ginawa nito? Baka wanted to sa yung pala, tiyuhin ni Randy. Sabi niya, Pastor, hindi ko akalain maging pastor yan. Doon lang nila nalaman na pastor na pala siya nung nag-post si Pastor Alex. Minisage niya ako, sabi niya, Pastor, hindi ko akalain maging pastor yan kasi kasama ko yan sa inuman, sa kalokohan. Di ba? Pastor na pala siya. Di ba? Tiyuhin nila Pastor Diel, no? Sometimes, we wonder how God choose or use ordinary people. We couldn't imagine how life of ordinary people could ever have a place in God's plan. So, hindi natin alam, no? Kaya huwag tayong manghinawa na magbahagi, mag-disciples. Yung sa mga tao na, alam mo, di ba? Huwag tayong mamili, no? These are people na unworthy, disqualified, di ba? Walang bilang sa lipunan. Kagaya ni Rahab, no? When the Israelites entered Jericho, Rahab made a choice that altered his destiny. So, yung kanyang ginawa na pagkup-kup doon sa mga spies, boys, ay isang desisyon na kung saan ay risky. It could be, pwede siyang patayin. Pag nalaman ng hari, nalaman nga ng hari, kaya lang, itinago niya. Sabi niya, wala dito, wala. Talagang mabigat yung ginawa niya kasi nagsisinungaling siya. Di ba? Pero dahil he made a decision na kumampi sa Panginoon, sa mga people of God. So hindi siya, di ba? Kasi ang kapalit nung kamatayan eh. He risked his life, her life, and her family. Di ba? Pero, dahil narinig niya yung kwento
patungkol po sa Diyos ng Israel na makapangyarihan. Tandaan natin si Rahab ay hindi po tagasunod ng Diyos ng Israel. Hindi po siya Israelites. Ano po siya? Canaanites. Canaanites women. He's a Canaanite woman, no? Pero he chose to believe the God of Israel because of the stories he heard during that time na hinati ng Panginoon yung Red Sea and how the people Israel conquered other kingdoms. So hindi pa niya nakikita, no, yung Diyos, pero he heard the stories na ang Panginoon ng mga Israelites ay makapangyarihan. Di mo ba? She demonstrated a faith that went beyond words into action. That this faith is not only set her apart, but also position her for God's work through in a remarkable way. Ito yung tinatawag na pananampalatayang may gawa. Pinakita ni Rahab through her action, no? It reminds us a profound truth that God doesn't see us the way the world does. He doesn't define us by our mistakes or label us by our failure. Instead, He looks at us through the lens of His grace, seeing our potential and calling into His purpose. So, lahat po tayo bilang mga Kristiyano may purpose po tayo. Hindi lang tayo tagapakinig, hindi lang tayo nakaupo at natutulog. Nabigyan mo yung katabi, hoy, gising. Napuyat ka ba kagabi? Diba? So, the story of Rahab is a proof that God is delight using the unlikely to accomplish His plan. He didn't choose Rahab because magaling siya, maganda siya, pugi siya, but nakikita niya yung willingness. Isipin mo, kaya niyang erase ang buhay niya para sa itago ang mga Israelites. Yun ang tinatawag na faith with action. So yung faith niya ay nagbigay sa kanya ng paraan para maging kabahagi sa plano ng Diyos. God's grace is bigger than your past, no? On purpose and failure. Ganon din kay Rahab. Your faith can mark the beginning of a new chapter. It's not about being perfect. It's about trusting the God who takes broken lives and turn into something for a beautiful story. Kasi kung tutusin, wala naman talaga tayo sa biyaya lang ng Panginoon. Pero, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, pag isinuko natin ang buhay at sumunod sa Kanya, ang susi po kasi yung willingness, yung availability natin sa Panginoon. Commitment. Ito, sobra pa yung commitment dito ni Rahab Pinakita niya. Tandaan po, hindi po siya Kristiyano Siya po ay unbelievers, but he believes the God of Israel na makapangyarihan. A Canaanite woman. Siguro kung mayroong, di ba ang laging istorya ng Panginoon, pag may lumapit sa kanya, kagaya ng Panginoon, yung centurion, alala niyo yung centurion? Sabihin niyo lang, Panginoon, gagaling na ang anak ko. It's the same thing. Sabi ng Panginoon, I never seen a faith like this in Israel. Di ba? So, gano'n ang ginawa ni Rahab. Alright? Pangalawa, Rahab declares her faith in God. Makita po natin yan sa Joshua 2, chapter 2, verse 8 hanggang 10. Ano sabi po rito?
Sa 8, before the spies lay down for the night, she went up into the roof. Anong ginawa niya doon? Makyat siya sa bubungan. Pinuntahan niya yung ano. Sino na doon? Yung dalawang spies. Anong ginawa niya? Sa tagal ng kanya pakiusap sa baba na ano na nangyari doon sa dalawa. So nakipagkwentuhan siya. Ayan. Umakyat siya bago siya matulog. Sige, dyan lang kayo sa ilalim para hindi ako makita. Nakipagkwentuhan siya. Sabi rin sa 9, and she said to them, ayan, nagkwentuhan sila, I know that the Lord has given this land to you, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. So, sa kwento pa lang, nanginginig ng mga Canaanites, ang Jericho. Kagaya nung ginawa ni ano, anong tawag doon? Ni Gideon. Lumapit ka doon, mayroong na naginip doon, pakinggan mo yung kwento nila. Nung marinig ni Gideon, lumakas ang kanyang loob. Ganun din ang nangyari dito. Sabi rito, melting in fear because of you. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea. For you, you come out of Egypt. And what you did in Sihon and Og and the 2 kings of Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. So, talagang natakot sila. Nung marinig nila ang nangyari doon sa mga hari, dinurog ng mga Israelites. Kayo ba'y natatakot din? Ang sabi sa 10, ayan, sa 11 pala, when we heard of it, our hearts melted and everyone's courage filled because of you. For the Lord your God is a God in heaven above, on the earth and below. Wow. So ganun kakilala ni Rahab ang Diyos ng Israel. That's why ganun na lang ang pagtulong niya doon sa mga Israelites. Di ba? Kwinento. Kasi hindi pa naman sila nakarating doon eh. Nakita niya yung kwento, yung pangyayari, kung paano pinalabas ng Panginoon ang mga Israelites mula sa Ehipto. Di ba? Kaya ang pakiusap ni Rahab, sabi niya sa 12, now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I have shown you kindness. Give me a sure sign. O parang bargaining agreement. O, tinulungan ko kayo ha. Pagdating ng araw, kailangan tulungan niyo rin ako. Returning the favor. Ibig sabihin, hindi yung tanggap ka lang ng tanggap. You have to return the favor. Di ba? 2:13, that you will spare the lives of my father and my mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. Wow, sure talaga siya. Our lives, that 14, for your lives, the men assured, if you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord give us the land. Ay, ibig sabihin, huwag ka lang maging traidor. Di ba? Sabi dyan, if you don't tell what we are doing. Right? So, ganun. So, tayo ba, dumating na ba sa punto natin na, we're facing danger. We have to choose between fear and faith. Sino ang pipiliin natin? Rahab, kailangan niya mamili. Kakampi ba siya sa mga people of God
or kakampi siya sa Diyos ng mga taga-Jericho. Nandun siya sa sitwasyon na yon. He's facing death. Kasi uubusin ng mga Israelites yung Jericho eh. He need to decide kung sino ang kanyang pipiliin. She was forced to choose between the safety and the unfamiliar and the uncertainty for trusting in God's she had never heard about. Na hindi pa niya napaglingkuran. Narinig lang niya mga istorya na ganito ang nangyari. Wow. Ang sabi sa Bible, mas mapalad yung hindi nakakita, ngunit na ng papalataya. Di ba? Tayo kasi to see is to believe eh. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga tao na nananampalataya kahit hindi nila nakikita. Di ba? Ang pagtago, no? Action ni Rahab na itago yung mga spies or tulungan yung mga Israelita ay nagpapakita ng gaano kalaki ang pananampalataya niya sa Panginoon. Ito ay reflection, no? Yung kanyang action ay reflection of his belief or her belief sa power or kapangyarihan or sovereignty ng God na kung saan ay naririnig lang niya or naikwento lang sa kanya. Rahab's faith was not born from years of serving God or following God. Can you imagine? But he only knows it through the story or how God rescued Israel. His decision to hide the spies was not just an act of bravery. It was a step of faith in a God she trusted even in a great risk. Diba? Kasi ang kapalit nun, kamatayan eh. Kung nalaman ng hari. Kaya lang, magaling si Rahab, magawa ng kwento. Andun! Nakatakbo! Habulin nyo! Mahahabol nyo pa yun. Di ba? Strategy. Para makaiwas. Di ba? Rahab's story reminds us that faith is more than just believing in God. Faith is acting on God's truth. Pagsunod. Hindi lang sinasabi mo na nanampalataya ka sa Panginoon, but it shows kung anong ginagawa mo. Di ba? Sabi nga, you shall know them by their fruits. Yung action. Yes, you believe in God, sinasabi mo, pero it should be in line yung action mo sa salita ng Panginoon. Tama ba? It is a result. Yung faith natin, it is a result. Yung action natin is a result of what we believe dun sa Panginoon na sinasamba natin. Kagaya ni Rahab, risky yung kanyang ginagawa. Kayo ba, are you willing to risk your life para sa Panginoon? You know, nung nandun ako sa Mission Congress, marami doon ayaw nilang magpa-picture. Lahat ng picture na pinapakita nila naka-blurred. Kasi nga baka malaman doon sa lugar nila. Alam niyo naman ang pag-Facebook eh. Saglit lang. Can you imagine those people risking their life para magbahagi ng salita ng Panginoon? Di ba?
Kaya ang panalangin nila, sama nyo kami lagi sa panalangin na huwag kami malaman na nandun kami sa lugar na yon. Kasi pag nalaman, patay sila. Di po ba? Rahab didn't know her story would end, but she believed in a God who could do the impossible. Her example challenges us to examine our own faith. Are we willing to trust God even the circumstances seems overwhelming or putting our life in danger? Di po ba? Are we willing to step out even when we don't have all the answers? Di ba? Kagaya ni Peter, he stepped out of the boat. Kahit na alam niyang malulunod siya. Di ba? Right? Ang sabi po sa Biblia, yung binasa natin kanina sa Hebrews 11 verse 1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Faith is being sure. Dahil mayroon kang Diyos na makapangyarihan, ikay nagtitiwala sa Kanya. That's why, yung sabi nga niya, di ba? We can do all things through Christ. Because hindi tayo naniniwala sa atin, because we believe that God would do the impossible. Yun yung nagpapalakas sa atin. Hindi yung lakas natin. But, kapag ang purpose mo para sa Panginoon, why not? Di ba? Ang sabi sa 2 Corinthians 5 verse 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Hebrews 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those earnestly seek Him. Sabi nga nung nabasa ko kanina, faith is foolishness until it rains. Di ba? Sinang sabi noon? Si Noah. Kasi pinagtatawanan siya habang siya ay nagbibuild ng arko. Because of his faith. Because of the faith of Noah. Pero biglang umulan, yun, yari sila. Faith is foolishness until it rains. Ayun, nabasa niyo yun. Alright, pangatlo. Ano yung una? God choose the unlikely people na akalain mo na, walang bilang, pero pinili ng Panginoon. Pangalawa, faith declares. So, ganun din tayo. Paano ba natin dinideclare ang ating faith? Paano ba natin pinapakita? Di mo ba? Pangatlo, the scarlet cord. Sabi rin sa Joshua 2 verse 17, sinabi naman sa kanya ng dalawa, pananagutan namin ang aming pangako, ngunit kailangan gawin mo ang sumusunod. 18, pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming lalabasan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama, ina, mga kapatid at ang buong nilang angkan. 19, ang lalabas sa bahay ay di namin pananagutan kung mamamatay man. Ngunit kami ang mananagot pag may mapinsala sa sino mang nasa loob ng inyong tahanan. The scarlet cord. So, anong ginawa? Saan nilagay yung scarlet cord? Nilawit sa bintana. So, it is also a declaration of faith.
a marker. Hindi lang marker ng mga Israelites, but it is a declaration of faith. The hanging cord was a visible declaration of her faith and a symbol of redemption. By placing it in her window, Rahab put her trust in God's promises to save her and her family from destruction, even as Jericho faced judgment. So, sa istorya ng mga Israelites, meron din silang ginawa. Anong ginawa nila? Na halos kapareho ng ginawa ni Rahab or inutos sa kanya. Hang this cord, scarlet cord, para maligtas kayo. Anong istorya sa buhay ng mga Israelites? Na naligtas sila. Sa plagues, anong ginawa nila? Pininturahan ng dugo ang mga hamba ng kanilang pintuan. It's the same thing. Marker, palatandaan. Ang sabi ng Panginoon sa Exodus 12:13, the blood will be assigned for you and your houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destruction, no destructive plague will be touch you when I strike Egypt. Wow. Sabi sa 13, sa Tagalog, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makikita kong may bahid ng dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa parusa ko sa Ehipto. Ang dugo ay siyang magiging palatandaan sa Israelita ang nakatira sa bahay na yan. Anong tawag to? Ha? May tawag dito. Anong tawag dito? The face tab, the Passover. Nilampasan. It symbolizes the blood of Jesus Christ sa buhay natin. The blood of the Lamb. The sacrificial lamb. Alam mo po ba na ang ating Panginoong Hesus ang sacrificial lamb? Nung manampalataya tayo sa Panginoon, isinuko natin ang ating buhay sa Kanya. We are covered by the blood of Christ. Hindi na tayo kasama sa huhusgahan ng sanlibutan. Pagdating ng araw, pagdating ng Panginoon, kundi tayo maliligtas. Tama po ba? Diba? It's the same thing. Sabi sa Biblia sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. We have redemption. Kagaya ni Rahab, palatandaan na itong lugar na ito ay ililigtas ng Panginoon. Sabi sa Romans 8 verse 1, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, safe ka na, sabi dyan. Diba? We have confidence na pagdating ng Panginoon, sabi dyan, wala nang kaparusahan. Wow. Diba? It's also symbolized safety. Sabi ron sa Joshua 2 verse 18. The Israelite assures or the spice boys assures Rahab, sabi doon sa 18, unless when we enter the land, we have tied the scarlet cord in the window through which you let us down, unless you have brought your family, father and mother, and your brother into your family, into your house. So it denotes safety. Kasi nga ang bilin ni Joshua,
puntahan nyo muna yung bahay ni Rahab. Ilabas nyo muna sila bago nyo sunugin ang syudad. So, ganun din tayo. Bago gunawin ng Panginoon, di ba? Ang mundong ito, anong mangyayari sa atin? Ilalabas muna tayo. Wow, sarap buhay. Kaya mga kapatid, huwag tayo manginawa maglingkod sa Panginoon. Hindi ibig sabihin safety ka na, pakuya-kuya-kuya na lang tayo. The more dapat na mag-igi tayo sa gawain ng Panginoon. Pakilala natin ang Panginoong Hesus. Tama ba? Hindi, safe na ako. Bahala na kayo dyan. Hindi ganun. Alright? Last one. Ay, last two pala. From a stranger to a family. From a stranger to a family. Ang sabi ni Joshua, doon sa chapter 6, verse 22, Joshua said to those men who had spied out the land, "Go into the prostitute's house and bring her out, and all that belongs to her, in accordance with your oath to her." 23, so the young men who had done the spying went in and brought out Rahab, her father, mother, and brothers, and all who belongs to her. They brought out her entire family and put them in a place outside the camp. So 24, then they burned the whole city and everything in it, but they put the silver and gold and the articles of bronze and iron into the treasury of the Lord's house. 25, but Joshua spared Rahab the prostitute with her family and all who belongs to her, because she hid the men Joshua had sent as spies to Jericho, and she lives among the Israelites to this day. Wow. Tinanggap sila o siya at ang kanyang pamilya isinama doon sa mga Israelites. But hindi lang nagtatapos ang istorya ni Rahab nung maligtas siya or naging saved siya. His salvation was just the beginning of a far greater transformation. She wasn't merely saved for destruction. She was brought into the family of God. Wow. Parang tayo, di ba? Dati, tayo ay kaaway ng Panginoon. Tama ba? Ayaw natin sa Panginoon. Di ba? Gusto natin tayo ang masunod sa ating buhay. Pero dahil mapagbiyaya ang Panginoon, inalaw niya tayo maging kapamilya niya. Di mo ba? Ang sabi ron, sa Ephesians 2 verse 12, remember that the time you are separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and of foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in this world. Excluded. Hindi kasama. We are destined to die. Destined in eternal fire. Wow. Pero, sabi riyan sa 13, but now, in Christ Jesus, you are once were far away. Have you brought near through the blood of Christ? Tingnan mo yung katabi mo. Kapamilya ka ba ng Panginoon? Ganito pala ito. Inaantok.
Di ba? Ang sabi sa Romans 5 verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinanggap niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak, kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Wow! Di mo ba? Kagaya ni Rahab, malayo sa Diyos, kalaban siya eh. Tama ba? He is separated from God. No hope, kagaya sa atin. But he made a decision ng paniwalaan yung Diyos ng mga Israelites. The God of Jacob, the God of Abraham. Hindi pa nga niya iniligtas o hindi pa nga niya tinago. Hindi pa nga niya sinabi na naniwala ako sa Diyos nyo. Ginawa niya na yung aksyon. Itago yung mga spies. Di ba? Rahab were once separated from God, distant and hopeless, but through Christ we are brought near and made members of His household. We are no longer defined by our past or mistakes or failures, but our identity as a child of God. Wow! Anak pala ako ng Diyos. Di ba? Anong ginawa sa atin ng Panginoon? Ginawa tayong ano? Ambassador. Anong trabaho ng ambassador? Representative ng gobyerno sa ibang lugar. He speaks for the government. He represents the government. Ganun din tayo. We are representatives sa kaharian ng Diyos. Di ba? Kaya nga pag representative, dapat nakabarong. Nakakurbata. Para paniwalaan ka. Tandaan mo kung ano itsura mo, yun ang itsura ng gobyerno. Nadala-dala mo. Kaya ba yan? Di ba? Dapat maayos ang buhay natin. Alright? Hindi lang sa pananamit, buhay natin. Last one. A legacy of faith. Hebrews 11:31. Sabi riyan, dahil sa pananalig ng Diyos, sa Diyos ni Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay ay hindi napahamak, nakasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. sa gwa pakinggan no? Spies. Parang dyaryo. Spies. Tiniktikan sila tiniktikan. Alright. So Rahab's faith is not just transform her own life, it's also created a ripple effect dahil sa kanyang pananampalataya. Siya lang yung minention or dalawa sila diyan sa Hebrews 11 na babae. Di ba? Yung sinasabi nating hall of faith. Sino yung isa? Tinga, hanapin nyo nga sa Hebrews 11 kung sino yung isang babae. Alright? And also James, mention about Rahab. Ang sabi sa James 2:25. Gayon din si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay. Malugod na pinatuloy ang mga tiktik ng Israel. At itinuro pa sa kanila
ang ibang daan upang sila'y makatakas dahil sa ginawa niyang iyon. Siya'y ibinilang na matuwid. Wow. Ano pa ang ligasiya ni Rahab? Ang sabi doon sa Matthew, naging asawa niya si Salmon. Anong verse nga yun? Verse 3. Sirado pala yung aking Bible. No? Na naging anak si Perez, na grand father ni David. Yan. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. Sino si Jesse? Tatay ni King David. So, ganon. Ang nangyari, if we put our trust in God, it creates a ripple effect. It creates a faith or a generation who trusted God. Kapag ikaw ay nanampalataya ngayon sa Panginoon, it will create, maaring maapektuhan ang family mo. Manampalataya sila sa Panginoon. Totoo yung sinabi ng Panginoon that you and your household will be saved kapag nanampalataya ka sa Panginoon. Kagaya ni Rahab, iniligtas ang kanyang pamilya. Kaya lang, may gagawin ka. Anong gagawin mo? Itali mo yung... Right. I-share mo ang Panginoon sa inyong tahanan. Maging ihemplo ka sa iyong tahanan ng isang Kristiyanong tao o kabataan ay maayos. Tama ba? Na ang Kristiyanong kabataan ay mabuti, mabait, masunurin sa magulang. Perfect. Sige, paano ka paniwalaan na ikay binago na ng Panginoon? Tama ba? Because ang tao naman, wala naman pakialam sa pananampalataya mo. Ang tinitingnan na yung ginagawa mo. Tama ba? Aba, nagbago na talaga ang anak ko. Dati hindi naghuhugas siya. 18 years na hindi naghuhugas siya. Ngayon naghuhugas na. Tama ba? Sometimes ganun eh. Napupulaan ng ating Panginoon dahil sa atin. Kristiyano ba yan? Ba't ang pangit na ugali? Tama ba? Alright? So, doon tayo, tinitingnan. So, nada-justify yung faith natin dahil sa ginagawa natin. Our actions. Tama ba? Kagaya ni Rahab. Truly, he believes in God because he risks his life para gawin, itago, o sumunod sa Panginoon. Right? The story of Rahab reminds us that no matter saan man tayo nanggaling o ano man tayo, ang mahalaga yung ano tayo ngayon pagkatapos tayo iniligtas ng Panginoon. Our new identity in Christ. Yung mga past sin natin or ano man tayo, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Especially sa family natin. Huwag natin hayaan. Ang sabi ng Biblia, alam mong tama, pag hindi mo ginagawa, ay nagkakasala tayo. Alam mong tama na kailangan mo silang pagsabihan, kailangan mo silang bahagi na ng salita ng Panginoon.
Bahala na sila kung maniniwala sila sa inyo o hindi. But, ang sabi ng Panginoon, kailangan natin bahaginan sila. Tama ba? So sana, nagbigay sa atin ng inspirasyon, no? Yung buhay ni Rehab. Although, siya ay patapon ng buhay, walang bilang sa lipunan, mababang uri. But because of God, binigyan siya ng bagong katayuan sa harapan ng Diyos. Naging pamilya siya ng Diyos. Yung pinanggalingan ng Panginoon ay kasama siya. Yung lineage. Wow. Diba? Can you imagine? Walang halaga. Pero nung sumampalataya sa Panginoon, walang halaga ang buhay, patapon ng buhay, mababang uri ang buhay. Pero dahil sa pagsuko niya sa Panginoon, pagkilala niya sa Panginoon, naging integral part si Rehab para gamitin ng Panginoon. Right? Tayo manalangin. Let us pray. Lord, salamat po muli sa mga katotohanan na minsan pa pinaalala niyo sa amin, Panginoon. Kapag kami po ay willing, Panginoon, na gamitin po ninyo, hindi po namin alam, Panginoon, kung ano po ang magiging epekto nito. Pero alam po namin na pag ginawa namin, sumunod kami sa inyo, ay tiyak, Panginoon, na magiging parte kami ng inyong kabahagi sa inyong gawain, Panginoon. At hindi namin alam, Panginoon, na maaari yung mga taong nakakausap namin, na bahagi na namin ng salita, Panginoon, ay naging mabuting tao na. Kaya huwag kaming manghinayang, Panginoon, na ibahagi ang pananampalataya namin na paniniwala namin sa inyo, Panginoon. Sapagkat hindi namin alam, Panginoon, kung sinong tao ang gagamitin niyo po. Hindi po namin alam na malay namin, Panginoon, na yung pang dinidisciple namin, yung pong magiging pastor or maging ano paman, maging gawain mo, Panginoon. Salamat po. Kayo po ang magpala, Panginoon. Nawa, lalo pa kaming masigasig, Panginoon, sa iyong gawain, sa pananampalataya namin sa iyo. Salamat po. Ikaw po ang magpala. Ito sa mo dalangin sa matamis sa pangalan pa ni Jesus. Amen. God bless everyone.